Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, no? After 10 years, ay kinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. At pero ngayon, andito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Sir, Vindicated after everything. Nausgahan kayo na parang nagbibigay kayo ng fake na documents after everything. Totoo naman pala. Black na yung 18 transactions. Yung personal vindication kasi sa akin, ano lang insignificant yun kasi malaking damage ang nagawa ng mga Duterte sa bayan natin. So kahit na I was proven correct later on, pero the past 10 years, grabe na yung nangyari at marami nang namatay, na perwisyo at nanakawan dito sa ating bayan. So sana lang, sa susunod konting tiwala naman kasi hindi naman ako gumagawa lang ng kwento. Ito po ay tungkulin ko sa bayan. Simula pa noong 2003, ginagawa na namin to. Hindi po kami nag-iimbento ng kwento. Sen, may mga, of course, people of the Duterte camp or the Duterte supporters are still going to discredit you sa mga ebidensya. Lalo na may isang mabas na ngayon sa social media na yung SM na ng testimony nyo na sinasabi nila nagbukas naman daw yung mall ng September 2012 pero you said na yung bank daw nagkaroon deposit ng 2011 even before the branch was still created. Yung SM video, SM na yung 100 million yung sinasabing nag-deposit daw sa video sa SM na ng 100 million. Alam nyo, lahat nakita nyo naman kinumpirma lahat nung AMLAC. Diba? Hindi ko naman ginawa yan Ba't ko imbentuhin yan? Diba? Sila, kung kulto sila, problema na nila yun. Alam mo, may mga kulto si Duterte na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA sasambahin pa rin nila Hindi ko problema yon, problema nila yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamulat. Kasi yun may pag-asa pa yun. Yung mga kulto na yung paniniwala kay Duterte, wala na akong magagawa po. Sir, can you give us more details about Joseph De Mesa, yung nakalitik po kanina? Sino po siya, wait ba si Joseph De Mesa? Hindi ko na po siya na follow up kasi importante po is yung mga dokumento, kung totoo yun, and eventually nakumpirma namin at ito nga, kinumpirma pa na AMLAC. So yun po. Paano na kayo sir nalapitan? I mean, sabi ko sir, tinawagan niya kayo, paano sir nag-start yung connection? Doon po sa affidavit, nag-walk into sa headquarters namin sa Magdalo sa Quezon City. Tapos binep initially nung staff namin, tapos eventually ni-set up yung meeting. Tinignan ko. So yun, chinig namin yung mga dokumento after. So parang safe siya kay Madriaga sir na malapit din sa pamilya Duterte? Yun ang claim niya. No. Malapit siya sa isang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Yun ang sinabi ko sa Tuloy pa ba yung connection nila kay Sammy Goy or putol na? I believe so. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kasi hanggang sa dulo ng termino ni Duterte ay papaluwal siya ng pera. Sir, dun sa... Sir? Ano doon po yun sa nireport ko? Kasama sa sinabit ko ng dokumento at kasama doon sa kinumpirma ng AMLAC po yun. Yes. Sen, last na lang siguro, how important is your testimony para mawala sa pwesto si Vice President? Ito na, nakita niya natin. Kumpirma na ng AMLAC, bilyon-bilyon ng pera, tapos bukod doon, sila tumatanggap sa drug lord. Ngayon, bahala na yung taong bayan kung magpapakakulto sila o maghanap naman tayo na maayos sa Diyos. Diba? Maghanap tayo ng leader na maayos sa Diyos, hindi yung ganyan. Maraming pagpipilian. Diba? Ay bukod pa rin sa ganyan. Buti nga, hindi na pinag-usapan yun. May tama pa sa utak. Si Sarah, sabi ko, ano naman yun? Tayo, alam natin, marunong tayo manglatis.
tao. Alam natin kung sino yung nasa tamang pag-iisip o hindi. Yun po yun. Oo naman. Drug lord, gambling lord, focus. Nakita nyo yung mga ahente ng Chinese. Papasok lahat yun dito. So yun lang po ang apila natin. Hindi po tayo gumagawa, hindi po kami gumagawa ng ebidensya at kwento. Pinumulat po namin kayo dito. So sana po ay nagawa po natin yun ngayong araw na ito. Ano po dito sa relationship nila? Anong kapalit ng payout? Hanggang ngayon nakaka-receive pa rin. Hindi, si Duterte, partner siya nila Michael Yang Sammy Uy simula pa noong 2001. Sila ang nagpalaganap ng kartel sa Davao. Yung binabanatan nila, pinapatay nila yung mga kompetensya nila. Kaya na-control nila yung droga sa Davao. Tapos, nung nagkaroon pagkakataon sa national na yung na-centralize nila yung na-monopolize nila yung illegal drug trade. Sila na, kaya tunay-tunelada na yung pumapasok sa customs na. Yung mga shabu laboratory na mga maliliit na hindi kanila, binasag nila kasi kompetensya yun. Yung supply kanila na, diretso na sa customs. Until now? Wala na sila sa pwesto. Di ba pinaguhuli na ni President Marcos yun yung general. Kaya nga nahinto yan. Makita nyo, nung panahon lang ni Duterte, nagkaroon ng tunay-tuneladang importation ng shabu sa Pilipinas. Ngayon wala na, kasi nga, kasabot nila, customs, lahat. Ganun. Sir, dun sa AMLAC report, sinabi kasi the Vice President is suspected of drug trafficking, malversation graft. How do you respond to that? How do you interpret that? Yung finding na yon ng AMLAC that she is being suspected of this crime. Maybe, Do you feel vindicated? yes, yun na po yun. Magandang confirmation yun doon sa aking mga allegations. Yun po yun. Sir, may iba lang po tayo. Sinabi kanina na AMLAC. Oh, sir, dun sa report, Sa report. sinabi, kinonfirm niya na suspected of drug trafficking, malversation, graft. Sir, may iba lang po tayo ng konti. Of course, pa-soundbite lang po kasi sinabi na po ni Mayor Lenny Robredo na hindi raw po siya tatakbo sa national position. So, ano pong inyong reaction po doon? Are you open to, sino po ang dapat maging alternative ng opposition? Sa akin, certainly, na yung grupo namin, yung magdalo, na nakilatis na namin yung mga prospective candidates. Sa ngayon, ang nais namin itulak sa pagka-presidente ay si Senator Risa Ontiveros. So nasa sa kanya yung kwalifikasyon at talagang tumitindi, lumalaban. Kumbaga paglalabang ka ni Senator Risa. Yun nga ang comparison kay Mayor Lenny. Both of them are good public servants. Pero ang kaibahan nila, si Mayor Lenny, ipaglalaban mo eh. Pero si Senator Risa, ipaglalaban ka. Yun po yan. Nag-usap na po ba kayo ni Senator Risa or are you convincing her? Well, tuloy-tuloy kami nag-uusap. Tuloy-tuloy po kami nag-uusap. Siyempre, mas maganda nito, ang gawin ni Mayor Lenny, kung ayaw niya nang tumakbo, i-endorso na lang niya either si Senator Bam or si Senator Risa para talagang malipat sa kanila yung suporta ni Mayor Lenny. Yun po. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.